choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti Support Podcast. Yeah! Let's go! Magkano yung pinakamahal na binili mong pamorma Rico. sa sarili? Sino ba siya? Ako Kayong meron dalawa. Oh, go siya. Pero yung para sa akin smart yung binili kong pamorma eh. Yung chain ko na nung binili ko yon 80,000 ng Yung gold na suit mo? Oo, So, pero ngayon magkano na? siguro sa estimate ko lang baka mas mataas pa, baka conservative tong estimate ko. 120,000 na siguro Mga ngayon. 120, 140, di ba? Mga ganun. oo. Ganun, tama. Pamorma. Damit? Kasi wala, Pwede. sa damit ko wala akong mahal eh. Siguro pinakamahal ko na yung gear ko pang motor, yun ang pinakamahal Ang ko. Alpine Star, di ba? Oo, yun. Shoutout sa Nasa Alpine Star. 60,000 yung gear, yung suit Parang ko nun. 70 at 69,000 ata. 69 yung Alpine Star. Yun, pamorma. Kasi para sa akin, pamorma sa motor yun. So isa daw, General Lansoy Army, hari ng hip-hop scene. Magsasaka, nandyan ang puso ko. Yan, dyan ulad ng Pilipinas eh. Yes, Kultura, pre. yan ang forte natin eh. Joshon Point para sa lahat ng social media. Gusto mo mag-amoy bad boy ng may class? Go ahead, available sa TikTok shop. Huwag kalimutan, mag-enroll sa sports. Kung wala kang sports ngayon, mag-enroll ka na ngayon, pre. 8 assets sa lahat ng social media. Shoutout sa LV Trading sa Better Living Parañaque para sa mga seller ng Shopee, Lazada, Ninja, and Flash. Yan. Yes. Safe na safe ang mga package nyo dyan. LV Trading, yan. Check nyo sila sa Facebook. Meron sila Facebook. Kung gusto nyo mag-inquire, message nyo sila sa Chat nyo lang Facebook. sila. Pangalawang tanong ko, pinakamahal na pamorma, di ba? Ikaw pala, hindi mo pa nasasagot. Anong pinakamahal mong forma na nabili? Nakita ko, may LV siya. Eh, sa background pare, sa likod LV ng camera. Trading. Oo. Di, wala masyado. Puro mga chipipay lang mga pamorma ko. Ngayon, May Supreme ka na Ikaw- Timberlands dyan, oh. May LV siya na Timberlands dun, oh. Ayun, oh. wala. Shopee yan. So yun, ikaw, since ikaw yung may biyanan sa amin, magkano yung pinakamahal mo na niregalo sa biyanan mo? Wala akong mahal na binigay sa kanila actually. Kasi lahat ng regalo, ako na yung pinakamahal na regalo. Kapal din ang mukha mo, Pero gusto ko yun, Hindi. Ano pare? Nung Pasko wala eh. Kasi ang regalo namin sa... Ako yung pinakamahal na regalo. Ang ina. Ang lakas nun, par. Hindi pre, Solid. yung lifestyle ko. Hindi, joke lang. Wala akong mahal na binibigay pre. Kasi yung biyanan ko, sobrang cool nun. Ayaw nga nila ng ng niregaluhan sila eh. Ayaw. Baga kaya kahit ano ibigay ko, na-appreciate na nila eh. So, huwag mo lang pabayaan yung anak nila, Wala, ano ba? Wala eh. Damit. Uniqlo yan. Lagi ko binibigay sa kanila. Kay Papa, kay Mama, Uniqlo lagi binibigay ko sa So, kanila. ikaw, nagkaroon ka na ba ng 8 ng biyanan? Bakit? I mean, yung parang Yung nanay ng... naging close mo or at least. Meron. Oo, pero wala akong binigay. Pero naging close mo rin. Konti lang. Pero wala. May nakaaway ka, wala. Yung di boto sa'yo, ganun. Merong hindi boto. Oo. Anong ginagawa mo para mag-gain yung loob? Ang nangyari kasi, so ang naging face, nung umpisa, so bago pa lang, hindi niya ako... Siyempre, umpisa pa lang eh. Oo, wala pa. So naging okay na. Mm. Kaso nawala ulit ako. Hindi ko kasi sila nakikita masyado. Wala akong time para dumalaw sa biyanan. Malayo sila. Oo, malayo. So, hanggang sa nababalitaan ko na hindi na natutuwa yung biyanan, sa kanya ko nalaman. Para sa akin, it makes no sense So, wala akong pakialam. Sabi ko, bahala siya. Hanggang sa natapos na kami nung edi wala na talaga. Hindi na naging okay. At sabi ko kung susumbatan ko lang siya ngayon diba tama ako? Basta kung ano man yung lagay niya, tama ako. So, Pangit ba lagay niya? okay, nagsusurvive naman, pero napatunayan yung mga filosofiya at prinsipyo ko Kaya, lumalabas tama ako. Meron na namang mayayabangan dyan.
Meron na naman mayayabang. Wala eh, ako, sabi, kuwento ko pa ba to? O, ano? Sige, kwento mo. Sabi, Ito mo. ito, tinan mo si Lao, kaya hindi sila nayayabangan sa akin. Kasi nagkumpisa ako pumasok dito, na transparent ako ever since eh. Oo. Kasi tinan nyo to meron ako mga sinabi dito na hindi nga nakaka-upgrade sa akin eh, di ba? Wala nang. Ayoko na uulitin ko pa ba yun? Yung mga ano niya, Bakit? TMI niya. Okay. May mga ganun siya eh. Hindi nga nakaka-proud yun eh. So, kung nayayabangan kayo or ayaw nyo akong bigyan ng credit sa kinukwento ko dito na maganda at totoong experience ko, edi cancel nyo rin yung mga pangit na narinig nyo sa akin. Tama, Di ba? tama. Alam man tatanggapin nyo yung pangit, tas yung mabuti, hindi nyo tatanggapin. Di ba? Tingin ko di mangyayari yun kung tayo sabay-sabay nagsimula start, sabay-sabay nakita nila. Sa bagay. Oo. Walang magiging comparison and pressure sa'yo, tingin ko Oo. Diba? Hindi, kaya nga nakikita ko talaga na, wala, may nagawa talaga akong something, kaya, may nagawa akong something significant, kaya hindi talaga siya basta-basta malulunok ng ordinaryong, mamamayan. So ito pre, meron tayong update. Ito kasi, itong nag-message sa atin bro. Nag-message na sa atin to last time. Na-review na natin tong Sino yan? problema niya. Hindi natin papangalanan pre. Isa to sa mga subscriber natin. Okay. So, may nauna na tayo. May nauna na tayong pinalakay natin yung issue niya bro. About sa biyanan nga. So para ma-refresh lang, basahin ko lang yung una niyang message. Maikli lang naman to. Sabi niya, ito yung problema niya last time. Sabi niya, Idol Josh, hide my name, need your opinion po. Married po ako for 3 years and nakabukod kami. Then umuwi ang mother ng partner ko na OFW. Normal naman sa amin may pagtatalo, away at lahat yun naayos namin. Nung dumating yung mother-in-law ko, nagkaroon kami ng away mag-asawa. Nagsabi si wife sa mother niya and imbis na gupit na, ang suggestion is umalis papuntang probinsya. Nagsimula din mangialam ang mother-in-law ko sa way ng pagpapalaki ko sa anak kong lalaki. Sinabi ko sa asawa ko na mali yung ginagawa ng nanay niya na mangialam sa aming dalawa pero ang sabi niya ay asawa niya lang daw ako at nanay niya yon. Ano pong maipapayo niyo? So yun yung message niya. And nasabi natin sa kanya na baka kasi kaya ganun yung biyanan, may lakas ng loob mangyalam kasi nga baka yung nanay nagpo-provide sa kanila. So ito, may update siya ngayon, pre. No? Tingnan natin. So yun mga pare, ako mayroon ko yung mga problema sa buhay, message nyo kami sa DAO, 8 Asset, Joshon Point. So itatalakay namin yan dito sa podcast. At kung natalakay na namin, no? Pwede nyo kami i-update kung kumusta na, kung in-apply ba niya, kung kumusta kayo, pare. Siyempre, masaya kami doon na mabasa yun na may nakatulong kami. Or kung hindi naman, sabihin mo rin, putangin na, dahil sa advice ninyo, ako naghirap. Gusto rin namin marinig yan para pagtawanan ka namin. So ano yung pinaka-summarize nung pinaka-update niya sa'yo? Ito sabi niya, ito yung advice niya. So, December 23, nag-message siya ulit. Ito lang. Idol Josh, salamat sa feature sa podcast. May update ako dito and clarification. About sa financial, both kaming kayang mag-provide ni Mrs. Never gumastos si mother-in-law sa amin. Mas malaki ang income ko alone sa kanya ng ilang beses and kami ng wife ko ang natulong sa family side niya. Okay. Okay. Good. Tama. Gago yun Both side ng family niya is medyo walang bitaw. Gusto ko yun walang bitaw. Broken family sila. Oh. Okay. Broken family sila. Both sides natulong kami. Update. Natuloy sila sa province. Oh, so natuloy nga daw, pre. Sumunod yung asawa niya na umuwi sila sa province. Oh. Natuloy sila sa province and hinayaan ko na lang sila. Pero nagkasakit ang anak ko kaya need kong sunduin and naging maayos naman ng lahat sa amin ng misis ko. Sana magka-part to idol. More power. Ito yung yung lalaking ayaw sa kanya ng biyanan niya, gusto iuwi yung babaeng anak ng biyanan sa probinsya na lang kasi nga wala daw siyang kwinta, parang gano'n yung tingin. Walang kwinta, pero depindi, pero pwede. Kung malaki sahod niya, inalis pa rin sa kanya yung babae. Bugok to. Bugok na family to, pre. Bugok na family yung nanay. Oo, parang bugok. pinilayan mo no? Oo. Provider pala yung lalaki Oo. Tapos pipilayan mo yung family, di ba? Di ba? Tatanggalin mo yung provider. Hindi, sinabi lang naman niya, malaki sahod niya. Di naman niya sinabi kung saan niya ina-allocate.
50-50, parang nabanggit niya 50-50 sila ng Esme. Parang Hindi, 50-50 sila suportahan yung family nung mother-in-law. tumatanggap Kasi na walang bitaw yung family nung... Tumatanggap na pala, ayon sa sinabi niya, tumatanggap ang mother-in-law, pero walang respeto sa kanya. Respeto Alam sa ka ng kanya. puta. Baka Sapakin ko yung mother-in-law na joke lang. Easy. Di ba? Isipin mo nagpo-provide ka na, hindi mo kailangan mo mag-provide sa family ng ano. Hindi. Ako magpo-provide lang ako para lang dun sa asawa at anak ko. Kaya kung gusto mo magbigay ng sobrang pera, pag may sobra ka lang, hindi siya by force, di ba? Oo. Dapat yun talagang walang bigat sa'yo talaga. Di ba? Pero yun na nga eh. Nakikita talaga natin na medyo wala talagang sa ayos itong family side nung babae. Kasi tumuloy sila eh. Iniwan talaga nila yung lalaki pre. Tsaka kasal sila, di ba? Oo, kasal sila. Tsaka feel ko kaya yung nag-follow up, naramdaman niya na, dapat sa kanya na tayo sumide. Binash natin siya ng una Oo, eh. naramdaman niya na. Maganda rin kasi yung ganun kami magpayo sa inyo na hindi kami nag-agree lang lagi. Kasi maririnig, Pre. hindi nyo maririnig yung kabilang point of view na hindi mo nakikita pag nag-agree kami sa'yo. Oo. Kung mag-agree lang kami dito, tapos na usapan. Tama ka. Okay, tapos na. Okay, bye-bye. 10 minutes, ano lang tayo dito, 5 minutes video lang tayo. Kasi pinipilit namin alamin talaga, kaya isa pa yon, kulang naman din yung information. So hanggat maaari, kahit hindi pa nangyayari, ma-address na namin. Tama. Para in the future na mangyari sa'yo, Nasagot na rin namin. Tama. No, di ba? So in this case, at least, nasa iyo na yung bata, medyo para sa lalaki, dream come true yun, nasa akin yung anak ko, wala na akong connection masyado sa misis ko, pati yung biyanan. Okay, Ako to sa akin, importanteng masabi to. Go. Ganyan na yung lagay, umalis sa probinsya. I-cut mo yung support dun sa mga taong hindi mo naman dapat sinusuportahan. yun ang next move. Cut mo na yun. Cut Maganda na. yan. Oo, butik. Wala nga. Di nga na-respeto yung authority mo. Bakit mo bibigyan ng pera yun? Oo, no? Diba? Dapat hindi na Ano eh. yun? Ano yun, Parang scam? nagbibigay ka ng ano. Yeah. Kasi nga meron tayong kasabihan eh, don't bite the hands that feed Feed you. you. Pero sila, binabite ka na nga, nagbibigay ka pa rin. Oo. Mali na naman siya. Mamay sabi, ano ba talaga, puta, hindi nyo na ako kinampihan. Sabihin niya, wala na talaga akong tamang ginawa. Hindi, nagkakamali ka! O, di ba? Wala. Kasi nagbe-base lang kami sa kwento mo para masyado kasing sketchy na ganun-ganun lang, ayaw sa'yo, tapos maganda naman yung sahod mo. Hindi lang siya nagme-make sense, di ba? Hindi talaga nagme-make sense eh. Siguro, ang binanggit mo lang din naman kasi sa story, malaki yung sahod mo, pero hindi naman namin alam kung paano mo ba ina-allocate yung pera. Tsaka lagi ninyo tatandaan na mga pare, pag nagme-message kayo dito, lagi kami skeptical. Di ba? Hindi kami, again, sabi nga ni sa dawan nila, hindi kami sa side sa'yo automatically. Lagi kaming tumitingin kung bakit nangyari yun. Di ba? Bakit nangyari yun? Kasi hindi nga nagme-make sense eh. Ito kasi tinan mo, naka-upload tayo sa YouTube. Accessible yan internationally. Internationally. So, kaya dapat talagang keen tayo, stricto tayo sa mga bibitawan natin. Kasi ang dami nanonood eh, di ba? So, masasabi natin in that way, world class kasi yung binibitaw nating opinion dito. Oo, Di ba? totoo. Ang dami nakatingin eh. Hindi talaga tayo pwedeng bumitaw ng hilaw eh. Oo, hindi pwede. Yeah. Hindi naman to The Buzz eh. Kung The Buzz to, baguhin namin yung pangalan namin. Anti-support podcast to eh. Hindi to The Buzz. Kung gusto nyo ng mababaw na opinion, yun, sa The Buzz. Chocolate. Lights out or lights on. Totoo ba? Ang sinabi nila. Ang ina Tito Boy eh. Pero all in all, medyo nasa magandang kalagayan na siya kasi concentrated na yung financial niya. Dapat doon sa anak niya kasi nasa kanya na eh. Kaso kasali sila, di ba? Hindi. Para sa akin, doon na ako sa anak. Kung, Habulin mo pa yon Josh, kung ikaw. Probinsya. puta, hindi na. Choice niya. Choice Bila niya. ako bagong motor, di ba? Choice niya umalis. Di ba? Pinagtulungan ka pa? Pinagtulungan pa ako. Kumbaga, namili na siya eh. Di ba? Pwede namang doon pa lang sa choice na, pamilya mo ba o ako? Pinili mo yun. Hindi yun. Tsaka bakit ganito? Nung lumaya sila, magkakasama sila, kasama yung anak. Nung nagkasakit, sige sa'yo na to, may sakit yung bata. Ay, tignan mo. Gago na. Bakit ganun? Kasi alam na gagastusan. O hindi nila kaya, binigay sa lalaki. Yeah. Ito ang gusto kong ma-highlight natin eh kasi masyadong itong society natin masyadong bias
doon sa, lalo ngayon pre may, ewan ko nakita mo yun. Itong influencer na to, hinighlight na naman yung sinabi niya. Mataba siya na influencer na babae na hinighlight yung sinabi niya. Tinanong siya kasi ng isang subscriber niya na, are you co-parenting? No? Are you co-parenting? Kasi parang hiwalay ata sa asawa. Mabilis niya sinagot, no. Kasi sinabi niya doon na, bakit ko pabibigyan ng time sa mga anak ko ang lalaki na hindi naman daw, irresponsible naman daw, walang time to make time sa mga bata. So, sinabi niya, hindi ako nagko-cooperate. Akin lang itong mga anak na to. So, syempre, dahil message yun na pinopromote ng feminism na, okay, good. Tama yan. Ilayo mo sa mga bata yung, ilayo mo sa lalaki yung mga anak mo. Go ahead. So, yeah, pinromote na naman ng media. Pinost-post na naman nila. Now, I get it. No, may point naman siya. Na pag ang isang tao dun sa relationship, tamad, tanga, hanggat maaari, wag mo na talagang ibigay yung mga anak mo doon kung talaga irresponsible. Di ba? Nag-make sense naman. Pero tignan mo to, highlighted pag babae ang gumawa nun. Di ba? Pag lalaki naman, katulad nito sa sitwasyon niya, na I'm sure maraming lalaki ang nakaka-relate doon na hindi naman sila na-highlight ng society. Para tuloy ang nangyayari, parang babae lang ang responsibilidad pagdating sa ganitong mga issue. Diba? Pag lalaki ang gumawa nito, lalaki ang umako, walang recognition. Diba? Kaya tuloy parang pag sa ganyang klaseng parang babae lang ang bida, babae ang hero. Maraming nag-message pa nga sa akin, pre. May anak sila, hindi naman sila hindi naman sila kasal, but may anak sila, pero mas pinili ng babae na sumama doon sa kabit niyang lalaki, iniwan sila. Sabi ko, okay, maganda yung sitwasyon mo, pre, kasi nga, at least, yung pera mo, dun sa anak mo. Wala na yung babae. Napaganda pa. Pero hindi na-highlight sa media yun. Hindi na-highlight yun. Pero pag babae ang nagsabi, hindi, kami to. Malay ba namin, mamaya, ang hindi pa sinasabi ng media dyan, ang hindi pa natin alam dyan, mamaya, kaya hindi makagawa ng time yung lalaki kasi ang gusto niyang oras na masunod yung kanya. Diba? Madalas ganun, pre. Narereklamo yan dun sa mga divorce court. Bakit daw walang time yung mister? Sasabihin ng lalaki, paano ba naman po? Yung oras na gusto niya na free time po, hindi naman ako free. Pero yun lang ang binibigay niyang available time sa akin. Paano po ako, may work po ako nun. Diba? Sila yung nagdadamot Tapos pag hindi na-meet yung sasabihin nila, irresponsible yung tatay. Pero, kayo naman yung naglalayo. Paano naman, di ba? Hindi nila binibigyan ng chance yung May power tripping, no? Di ba? Nagpa-power tripping sila Power na hindi na highlight. Wala may hina kasi sila Kaya doon talaga sila, yun din yung weakness and at the same time, power na ginagamit nila. Dahil may hina sila, so ang game nila ay self-pity. At nakukuha naman nila yung mga tao sa ganung Baga yung affirmation, di ba? Nakukuha ng social media, sa media mismo. Pero, so, kung babalik tayo sa kanya, wala nang problema. Wala na akong nakikitang problema. Sa kanya, okay na Ayos siya. na. Okay, good na siya. Okay naman yung pera mo. Tapos, yung bata na sa'yo, matuwa ka, masaya ka, anak mo yan Kung sa part man na, so pag-isipan nyo na yan dahil kasal kayo pero separated, siya, mag-isip-isip na kayo, ano bang yan? Bakit di niya rin sinabi kung, anong klaseng setup? So separated na talaga kayo? Wala na, separated na siguro. Ako, nag-assume lang ako. Kasi, based lang din sa message niya, magkaiwalay na sila sa probinsya na yung babae. So medyo binata siya ngayon, single dad siya. Nako, ang ina-score ka niyan, pre. Mataas ang score ng mga single dad. Oo. Ganun na lang. Yan yung situation na ibigay sa'yo Basta hindi mo papabayaan yung responsibilidad mo sa... Mamaya, inaway ako ng may bala ako Go. Doon sa part na biyanan na naalala ko nun, parang marami rin nagdi-disagree doon sa sinabi ko pang emotionally shit na, well, sa akin kasi nagbibigay dudala ako lagi doon sa sinasabi niya nung unang tanong, diba, na ganito, ganyan, masyado sketchy. Kung great provider ka naman, ayaw pa rin sa'yo ng biyanan,
Baka manginginom ka, pwede ko i-consider may bisyo Baka ka. bading siya. Pwede. Musubo siya ng etits, diba? Pero ang hirap kasi hate nun. Ang hirap kasi maniwala ayaw sa'yo ng biyanan. Hindi ko naman sa sinasabi mo kang pera ang biyanan na, pero mostly. Pero basta tamang naibibigay mo naman yung kailangan, hindi naman magagalit talaga eh. Kaya nga nakasal kayong dalawa eh. So, ibig sabihin, nag-bless yan sa inyo, di ba? So, hindi ka convinced talaga sa... Hindi ako sobrang convinced, baka pangit ugali nito eh. Kulang din yung details eh, no? Kulang din. yung details. From the time na ilayo sa'yo yung anak, tangina, baka kailangan na tumingin ka rin sa salamin. Kasi kung maayos ka naman, baka nga siya pa magtulak ng anak niya na, hindi, bumalik ka doon, ayusin niya yan. Kasi ganun ang mga biyanan, di ba? O baka gamer to, lagi nasa computer lang. Trabaho, computer. Wala tayo idea kung... Dalawa kasi sila may work, di ba? Baka napapabayaan yung bata. Daming baka eh. Kasi nga kulang yung kwento. May pera lang, pero kasi hindi naman natatapos yung story sa pera eh. Saka sa laki ng sahod lang. Parang yun lang yung piniplex niya eh. So totoo talagang sobrang laki ng sahod niya. Ba't kasi pinagtrabahan niya pa yung babae niya, di ba? Ang sa atin nga, kung, alam mo yun, napapasama yung lagay nyo kung okay naman pala yung pera nyo. Pero pinasukan pa kayo ng problemang ganyan. Is may mga pare-pares kayo mga kupal talaga dyan. Di ba? May nalileft out na Department. attitude issue siguro. Attitude, may nalileft out tayo. 50-50 sila, di ba, sa gastos. Since malaki naman pala sahod mo, yung sahod ng babae mo, ayaw mo na siya sa sarili niya. Paubos mo sa kanya yun. Oh, di ba? Kasi sabi naman niya, times 10 daw, parang times yung sahod niya. Then, malaking daw. Ayaw mo na siya sa pera niya. Di ba mo kasi galawin, pini-50-50 mo pa yung pera ng babae, maliit na nga yun. Baka sinusumbatan niya rin eh. Yun nga eh, kasi lagi niya binabanggit, di ba? Yun, kasi ang hina-highlight niya nga, tama yung sinabi mo, puro pera lang yung highlight niya rito eh. Pero, pagdating naman sa relationship, isang factor lang naman yun eh, ang pera eh. Maraming pwedeng, factor sa relationship, like, paano ka ba mag-handle? Attitude ninyo sa isa't isa, attitude mo doon sa biyanan. Baka nagbubuhat ka ng kamay, kaya gusto ilayo yung anak. So, isa rin yun, marami, di ba? Kasi, merong relationship sa biyanan na kahit nga wala kang pera masyado, pero dahil ayos kang makisama, loyal ka, hindi ka na mababae. hindi naman nagkakaproblema ng ganyan. Di ba? Ayaw rin kasi ng mga biyanan ng babaero, sobrang naiinis sila, di ba? Ina kasi. Pero ba't laging biyanan, no? Yung lalaki, yung tatay, tahimik lang sa Gedli. Napaka-chill lagi ng tatay, no? Gusto mo kasawain yan, sige, bahala ka. Trabaho naman yan eh. Wag lang sigurong tambay. Doon lang siguro nangingialam ang mga tatay pagka sobra naman yan, tambay ka na nga, manginginom ka pa. Diba? Tapos wala ka pang gustong aralin sa buhay. Like, gusto mo matutunang skills man lang, wala rin. Siguro doon na entrada yung tatay, tapos palaway ka pa. Parang, tangan to. Alam mo yun? Pero as long as may trabaho ka, bigyan mo lang isang Red Doors si Airpat, okay na yun eh. Yun din siguro, pre, no? Kaya nagiging complicated pagdating sa biyanan. Kasi parang pagdating sa relationship, mas technical sila. Kasi yun nga, kasabi mo nga, pagtatay, as long as may trabaho ka, mapapakain mo yung anak ko, parang medyo okay na sila. Okay na sila. Pagka biyanan, masyadong technical, ang daming hinahanap eh. Kaya yan talaga minsan sila yung may nagkakaproblema. Madalas na issue talaga. Yung mga ganun kasing nangingialam na biyanan madalas, kasalanan din ng asawa niya yun eh. Na lalaki eh. Medyo hindi rin ninaawat eh. Oo, tama. Totoo yun, pre. Walang masculine energy yung asawa ng biyanan mo. Kasi kung meron yun, isang pagsabi mo lang doon, wag ka na kasi mangialam dyan. May bahay tayo, bahay nila yun. Totoo yan. Shut the fuck up. Anak natin. Anak ko rin naman yun ah. Tangina ka, manahimik ka nga dyan. Sasampigayin ko mukha mo. Ganunin mo lang, di ba? Wala rin control, pre. Wala. Kasi so yun, namana, pre. Tignan mo, nag-make sense na yan yung sinasabi natin dahil dito. Ito yung importansya ng marami kaming tinatakil kasi parang kaka-come up tuloy kami sa yung mga breadcrumbs na yan na pagko-connecta namin. Tignan mo, ganyan yung dynamics nila nung father niya. Father nung babae mo. In short, under. Nasusunod yung nanay. Ngayon, yun ang nakikita nung babae mo. Ngayon, dahil yun ang nakagisnan nung babae mo,
hindi, dahil nakagisna niya na walang respeto yung nanay niya doon sa tatay niya, ina-apply niya ngayon sa kanya. Wala ding respeto dun sa asawa mo. Kaya hindi nakinig sa'yo eh. Totoo. Nakinig doon sa nanay, naiwang ka eh. Iniwang ka. Di ba? Yun. Kasi nga, hindi niya naturuan mag-respect yun ng lalaki, kaya hindi rin siya nire-respeto ngayon. Kasi nga yung tatay nun, hindi rin ka-respeto. Mostly yun kadalasan yun, hindi palagi, pero kadalasan yun. Isa lang kasi sinisigurado ko, kung totoong masculine na masculine, may masculine energy yung airpat nun, hindi mangingialam yung biyanan mong epal. Kasi masaya naman siya dun sa lalaki niya, masaya siya sa buhay niya. Hindi masaya yun kaya nangingialam sa inyo Miserable women nga, gusto nila, miserable din yung nasa paligid niya. So, totoo. Kaya nga nag-agree ako doon sa isang video mo sa TikTok, pre. Lately lang, yung may sumasagot nga na babae doon eh. Sino dun? Isa sa mga sinabi mo doon na ang asawahin mo is yung merong magandang relationship sa parents. Sino yung may Oo. crush kay sa daw? Yung kinomentan, may trip Yung niyo po may ba si crush. Soy? Yung may Ang ina sa dami na nag-comment sa'yo. Yun talaga nireplyan mo? Tang inang yan ang puta, parang pinamukha niya pa, aksidente yung ano. Putang ina, may ikaw pumindot niyan eh. sa dami, di ba? Sa dami ng bash. Yung crush talaga gusto mo sagutin Kinilig eh. Ayun, isa doon sa mga sinabi mo pa Pwede kayo na... nun, pre. Ha? Pwede kayo nun. Sparring. Gago, 3 divorce na yun. What the fuck? Sabi niya nga Sabi niya talaga? Sabi niya pre, 3 engagement, 3 divorce. Sabi niya nga, sabi niya nga sa akin nun, ano ba yung naputunayan ni Soy, ganito ganyan, mas mayaman ako dyan, may bahay ako, may ari-arian. Malamang, putang ina, 3 divorce, dinaanan mo eh. Ako man magkapepe, 3 divorce ang gawin ko, putan, limpak-limpak na milyon. Katakot-takot na klase ng babae ako, par. Isipin mo, pag ako, ganitong knowledge ko, tapos babae ako, may pepe ako, nasa Amerika ako, tang ina sabi ko sa'yo, parang multi-fucking millionaire, sagad-sagad ako, baka 100 million pera ko. Panalo ka sa alimony, pre, pag babae ka. Ganunin ko yung batok nila Bill Gates, anak ni Bill Gates. Anong gusto mo? Gagawin ko lang, putang ina, tas divorce. Pam! Isipin mo ikaw 3 times mo ginawa yun, pepelexan mo ako ng yaman mo, sure ayos Alimony yun, pre, panalo sila nun. Panalo sila dun. Asip naman putang ina, hindi galing sa divorce yung pera mo, di ba? May lumabas ka ng statistics eh. May lumabas na statistics. Mas marami daw ngayon sa US ang babaeng may bahay. Ang nagmamayari ng mga bahay. Oo nga, no? Sabi doon sa statistic ha. So, syempre, mga ulupong na mabibis, kasi mas mayaman na kami sa inyo, mas successful na kami sa inyo, sabi ng mga feminists. Tangin, ang daming nasa comment section ng mga lalaki ng mga dinivorce. Sabi niya, tanungin ninyo saan galing yung bahay. Galing yan sa divorce. Oo. Ang taas ng divorce rate dyan, malamang sa kanila talaga napupunta lahat ng bahay. Yung samantalang yung lalaki, wala. Putang ina. Ano mga demonyo, no? Kinukumbinsi kasi ng mga divorce nilang friends na, di, wala mo na rin yan. May makukuha ka namang ganito, ganyan, wala mo na rin yan. Kaya kapag nagkaroon ng divorce dito sa Pilipinas, ang ina sobrang fucked up na ito eh. Wala na pre. Ako, sabihin nila sa akin yan, mga retractors ko. Ayan, Boss Jules, pagka divorce, yari ka na. Well, ang sagot ko, hanggat di pa nangyari, wala kayong masasabi. But, ready tayo dyan. Di naman tayo tanga eh. Ready tayo dyan. It's just that, eto pa, once na mangyari yun, sabihin na natin, wag naman sana, hindi ko na makilala yung esmi ko ng gano'n, pero once mangyari, sinabi ko nga sa kanya yun, na, magiging mas solid yung sasabihin ko pag nangyari sa akin yung divorce. Tingin mo? Mas mapeperahan ko pa. Diba? Magme-make sense lalo yung sasabihin ko. Putang ina, ako na. Huwag ka na magpakasal pag nangyari sa akin yung pre. Utang ina. Hindi pre. Utang Diba? ina. Diba? Mapeperahan ko yun. Magiging evidence ako. Diba? Kasi ina-anticipate ko yan pre. Nasa game tayo. Alam ko yung game. Diba? Nandiyan yung mga nakaabang yan sa akin, yung mga retractors ko na, nagpakasal ka, yari ka ngayon pagka nag-divorce. Well, pare, pag nangyari sa akin yun, magiging masaya pa ako kasi putang ina, mas peperahan ko yung clout na makukuha ko dyan. Papatunayan ko yan na talagang hindi na working kung nangyari sa akin. Bakit yung mga hater mo parang kutob ko yun ang pinakainabangan? Hindi naman sa pangano. Based talaga. sa sinabi mo, parang pakiramdam ko tuloy yun ang pinakainaabang-abangan. Inaabangan nila, pre. Kaya, tignan lang natin kasi para sa akin, alam, naano ko na yan eh. Naplano ko na yan, pre. Na mas ikakayaman ko pa yun kaysa sa ikakatalo ko, pre. Yung bounce back. Oo. Tangina, number 1 trending ka sa buong Pilipinas ng par. Tangina. Magiging magiging evidence ako, puta, lalong lalakas ang red pill pag putang ina nag-ano ako.
Ako mag-all out pa ako lalo. Wala na akong hold bars. Hindi na ako mag-hold bars lalo. Tapos yung background music ka ng such a pretty face. Kanta ng radyo, diba? Di ba? Pero well, hindi ko naman kilala yung esme ko ng ganun. But sabi ko nga sa kanya, putangin na, yun, sinabi ko sa kanya yung ganun. Bago mag-all out ka nun, par. Evidence yun. Ako magiging evidence na hindi na working ang marriage. Pag nangyari sa akin yun. Kasi lalo nang wala nang pumipigil sa'yo nun di ba? Tangin na, ayoko talaga yung divorce na yun po, tangin na yan. Lugi talaga, pre. Marami na Marami na talagang evidence na sa states lugi na talaga ang marriage. Hindi na siya tinitignan ng mga tao doon as bond to the higher power, but contract na lang siya, pre. Pera-pera na lang, no? Kasi lagi na lang nirarason ng mga babae, what if, ganito pala, what if, masama palang, bakit tayo mo tanggapin yung accountability na may kasalanan ka rin talaga? Kahit sabihin mong, what if, maging lasinggero to, what if, maging addict to. Kaya nga kayo partner dyan, bakit hindi mo ginawa yung work mo? Bakit hindi mo ginawa yung pwede mong magawa as a woman and yung feminine energy mo, may bato sa kanya, maging maayos siya, diba? Meron pa rin siya accountability dun Nagpakasal siya dun Tignan mo na lang napaka yan isa pa yan sa mga tawag dito contradicting sa kanila Pag successful yung lalaki sa relationship, kunyari yumaman, sasabihin nila, ibubuhat nila yung bangko nila, every successful man, there's a woman behind it. I-claim nila yung credit pag successful. Pero pagka hindi nag-work yung relationship, sisi dun sa lalaki. Hindi nila inaako yung di ba? Napakagago. Pag nag-work, pag yumaman kayo, credit ka. Pag hindi nag-work, kasalanan ng lalaki. Ang galing mo rin Ang galing mo rin. Diba na pag yan, kunyari na-divorce ako, puta, mas titindi yung bitaw ko na ganun. Totoo yun. Yung mga retractors ko dyan, hindi nyo ikakasaya yun. Mas lalo kayo mababaon nun, pre. Isa ang alpha male sa TikTok. Ang na-divorce. Di ba? Lalo ka nang walang limit dun yung boundaries mo talagang. Yung margin, mas lalong lumuwag, di ba? Dahil dun sa ganun, kung mangyayari man yun. Pero hindi mangyayari. Paano pag nagkaroon ng same-sex marriage? Parang layo nun. Hindi ko problema yun, pre. Parang marriage pa rin, di ba? Oo. May nagpo-push ba ng same-sex marriage dito? Meron, sila. Na mambabatas. Meron, yung ngiwi yung bibig. Talaga? Puro LGBT ang nun bait nanalo yun. Kaya again, ulitin ko, may iba lang tayo. Huwag na kayong bumoto ng gumagawa ng batas na para sa iilan. Kasi ibig sabihin nun, tax ng karamihan, iilan ng maikinabang. Hindi lugi tayo dun. Tangin na kinukurakot na nga Tapos pupunta pa sa iilan yung tax mo. Red flag yun. Ito, may tanong pala dito sa YouTube. Go. Mabilisan lang. Nagtatalunan nila dito umabot ng 20 comments yung isang comment niya. Kalitan sila. Please enlighten me. Aware kayo sa danger ng pagsusugal. Pero may episode kayo na nagsasuggest kayo ng gagrab nyo yung opportunity ng pagpopromote for the right price. Does this mean na mas matimbang ang profit over the safety of others? Yan. Safety, putik, magsusugal ka, paano naging issue ang safety dun? Ang issue nga doon katangahan Pag susugal ka, masira yung buhay mo, maubos yung pera mo, hindi safety ang issue doon. Bobo ka kasi, wala kang disiplina noon, di ba? Tsaka, na pag-usapan din namin kanina, pag ako, yumaman ako, talagang ako, magtatangkilik din ako ng pagsusugal. Kasi masaya siya, exciting siyang gawin. Hindi usapin ng safety yun. Ito kasi, yung mga nagtatanong kasi ng ganyan, pre. Para sa akin, wala sila dun sa spectrum ng mindset talaga natin. Kasi ang sinasabi nga namin yun na magpo-promote kami at the right price, no? Pero kasi nga ina-assume namin na yung mai-impluwensya nila. Kasi dito kami sa content namin, dito kami sa YouTube channel namin magpo-promote. No? Siyempre, di ba? And at the same time, nagtuturo din kami dito na lahat ng sobra bawal, lahat ng sobra nakakasama, lahat ng sobra pangtanga. 'Di ba? So we assume
na magpo-promote kami dito for the sake na makuha lang namin yung pera. Now, kung tatanga-tanga ka talaga na ano mo yung pera mo, isusugal mo yung pera mo na hindi naman yun ang ini-influence namin, di ba? Nakikinig ka rito na hindi nga yun yung ini-influence namin na Ganda nun. ibuhos mo yung pera mo sa di ba? Hindi nagme-make sense. Kaya hindi niya magets kasi Ganda nun. hindi niya magigets talaga eh. Hindi niya magigets talaga yun. Kumbaga, nandun lang siya sa, again, surface level na nag-promote ng sugal. Yun na yun. Andun ka lang, pre. Andun ka lang sa surface level na Masama yan. nag-promote ng sugal. Wala ka doon sa mindset namin na kumbaga kumikita kami na nagpo-promote kami ng sugal, but at the same time, 'di ba? At the same time, contradicting nga siya dahil nga nagtuturo kami ng discipline. Lahat ng sobra hindi maganda. Kumbaga ang hirap niya sabihin Saka kasi paano ba pag sinabi namin yung for the right price na sinasabi namin is 50 million, 30 million, eh kung hindi naman nila maabot yun, eh di walang mangyayaring promotion na Yeah. hanggang matapos yung ASP, di ba? Tsaka pre, ito, coming from a person, 10 years akong nagtrabaho sa casino, sa Pagcor. Mm. So, bukod sa Pagcor, ano pa ba mga may pasugalan? PCSO, meron din yan eh. Makukonsider mo rin na sugal yun eh. Tignan nyo yung mga empleyado doon. Tignan nyo yung mga pamilyang pinapakain nung... Hindi, masama pala yung mga yun. Oo! Bakit? Katukin nyo yung bahay ng mga empleyado na yun. 'Di ba? Hindi nyo kasi, halatang hindi nila nakikita at hindi nila alam yun eh. Ako Masama yun, yung mga taong yun. Oo, 'di ba? Nakita mo kung gaano kadami yung mga nagpa-participate diyan sa sugal na dinedemonize nyo. Madami yan, pre. Pumasok kayo sa casino, tingnan nyo yung mga dealer doon, yung mga janitor doon. yun, abot kamay nila yun ha. Oo. Pwede kayo pumunta ng Soler ngayon, okay? Sa mga ganyan na mindset. Mag-jeep kayo, magpunta kayo ng Soler. Sabihan nyo yung mga dealer dun. Mas nagpo-promote yun. Puta, nandun yun ha. Yan ang umuubos ng pera. Yun ang nagsasabi, bet pa sir? Oh, di ba? Nagtrabaho to eh. Oh. Paano mo yung hinikayat na mag-bet pa yung tao? You may now place your bets. Oh, di ba? Sila mismo nagsasabi. Oh, dapat Sir, dito ka. Feeling ko mananalo ka. Halika dito. Hindi halika nga, dito. kasi nga ang masama lang sa mata nila is yung influencer na nagpo-promote. Yun. Pero kung artista mag-promote, okay lang. Okay lang. Si Tangina. Dingdong Dantes yan, si Marian yan, Nadine ha? si Vice Ganda yan, Oo. si Nadine, okay lang. Wala Okay kang lang. maririnig. Pero, pag tayong influencer na, sobrang big deal yun sa kanila. Gago ka. Hindi ko gets yung logic na yan. Hindi ko pare. gets eh. Kumbaga, na-explain na sa inyo eh. Na-explain na sa amin. Again, Nag-billboard lang isang artista ng sugal. Oo. Marami sila. Pag pumunta ka ng Skyway, makikita mo yung mga billboard nila ng sugal. Wala ka maririnig sa mga putang inan to. oh, ito pa. Oh, isang influencer din na sikat na babae, sexy. I-name drop ba natin? Nag-promote din, may billboard siya doon sa Alabang. Nabash ba siya? Hindi. Lalo, ang dami pang views nun. Hindi nila kinall out yun. Eto, magiging transparent ako sa inyo. Medyo selfish to pakinggan. Pero for our family kasi, and para sa secure na rin ng offspring namin at magiging future pa, sinasabi lang naman namin yun na hindi kami hipokrito para tumanggi, lalo na kung sobrang laki. Pero dahil since maganda rin ang kitaan namin sa mga sarili naming shit, hindi pa rin kami nagpo-promote up until now. Kasi yung mga binabato nilang presyo ngayon, kaya namin kitain. Gets nyo? So, ayaw lang namin dumating yung punto na lumabas na yung promotion namin na yan. Kasi hindi na namin matanggihan. Sobrang laki talaga halimbawa. Pero dahil may tiwala kami sa inyo na matalino kayo at hindi kayo tatanga-tanga, hindi kayo mahuhulog sa patibong na yun. Maaaring magsugal kayo kung trip nyo, pero hindi nyo ubusin buong kayamanan nyo para lang sa sugal. Kasi katangahan yun. Ibig sabihin, hindi ka natuto sa amin. Ito pa nga yung malala eh. Kung sino pa yung, tignan nyo kung sino yung mga nagpo-promote ng... Ay, hindi nga kami nagpo-promote ngayon. Galit na galit kayo, di ba? Kaya nga. Oh, yan, exactly. Next point ko. Hindi nila kino-call out yung mga artista na nagpo-promote na hindi nga kinokontra yung addiction ng yung addiction mismo. Yung influence ng addiction sa gambling. 'Di ba? Basta lang nag-acting lang sila, promote sugal. Biruin mo, mas delikado pa yun. Yun ang dapat nilang sabihan. Diba? Kasi yun yung mga nagpo-promote na hindi sinasabi yung danger ng pagpo-promote ng artista. While kami dito, sinasabi namin yung danger ng addiction. Sobra. Diba? So at the same time, kumbaga in our defense, no?
kinokontradict namin yung sarili namin, kinokontradict namin yung gambling. So kung mayroong magpo-promote man kami, I'm sure controlled yung maglalaro sa amin, matatalino. We assume that. 'Di ba? O saka ito, laruin pa natin ng konti yung utak nila. Ito tingnan nyo to Wala nga kahit isa dito sa amin ang merong kontrata sa pagpopromote ng sugal. Wala. Pero kasi hindi kami dito di nga kami nagvi-virtue signal dito. Paano kung ganito naman ginawa natin? Nagpakabait-bait tayo, walang sugal. Wala talaga sugal. Tapos dumating talaga yung offer. Tinanggap talaga natin. Yun ang hipokrito. Diba? Nakita mo yung ganong part? Kasi, dito, nagdi-discuss nga tayo ng perspective Perspective, philosophy, para may knowledge ka na pag dumating na yung panahon. Para magkaroon ka ng broad perspective pagdating dun sa bagay. Kasi nakikita ko dun sa tanong parang naghahanap lang sila na kung sino ang lilabelan ng tama at mali Yun. Kasi ito nga ang tatandaan nyo Kahit nga halimbawa, magpaka-righteous kami, mag-virtue signal kami, hindi, wala talaga sugal. Tapos 3 kami. Halimbawa ako, hindi sinikreto ko lang sa inyo. Kunwari, talagang hindi lumalabas sa bibig ko, wala sugal, wala. Pero kung yung ginawa ko, dahil dumating yung malaking offer nga, anong mas masamang tignan dun? Hipokrito yun. Diba? Yun ang legit hypocrite. Kaya kami nga pinapaliwanag na nga namin sa inyo, para ngayon nga, ihanda nyo na nga yung sarili nyo. Hindi ihanda para magsugal pero ihanda para wag kayong masira ng sugal. Dahil yung sugal mag-e-exist yan kahit wala kami. Totoo yan. Kahit wala kami mag-e-exist yan. Sino pupusta dyan? Mag-comment nga kayo dyan. Mag-e-exist yan kahit wala kami. Meron Talaga. nga, isa sa mga Kaya, wait, sorry. Hold mo lang. Sige, go. Kaya mas importante pa tong sinasabi namin na marami siyang perspective, maraming side ng perspective. Mas importante to. Kasi kahit nga wala tayo, makakatayo kayo sa sarili nyong panga na pag may sugal nga, kung wala ka control, wag ka na magsugal. Kung may control ka, okay, pwede ka magsugal, magpakasaya ka. Sa yung ganong perspective, pag natutunan mo yun at na-master mo yun, kahit wala nga kami, kaya mo yung sarili mo. At ako maad ko lang, mag-stick ako dun sa pinangahawakan ko na kung hindi ka man mabiktima ng sugal na ipopromote at maubos yung pera mo, dahil tanga-tanga ka, may ibang taong kukuha ng pera mo kasi nga tanga-tanga ka Ang mga nalululong sa sugal at nauubos ang pera sa sugal, para sa akin, mga tanga-tanga at greedy yun. Walang madaling pera. Walang easy pera. Magsusugal ka is for fun. 500 pesos, 1K. Barya mo lang dapat yun. Dapat parang 5 piso mo lang yun. Pero kung hindi ganun ang case at nadadamage talaga yung pera mo, tanga-tanga ka. Huwag ka magsusugal. Pag tanga ka, ulitin ko, may iba pa rin kukuha ng pera mo sa ibang paraan. Kasi nga tanga ka Diba? So kung hindi ka tanga, hindi ka mahuhulog sa kahit makita mo nagpa-flash yan sa amin ng 5 seconds, tayara dito, pak. O di punta ka na dun sa lesson namin, sa isang episode namin. Proceed ka, doon ka mag-focus. Hindi ka tanga Diba? Ilang beses nagpa-flash yan sa Skyway pag dumadaan ka, nagda-drive ka, bakit hindi ka tumataya? Hindi ka tanga Pero ba't nila pinopromote? May pera And hindi kami hipokrito, 'di ba? Isa rin sa goal yan talaga kung magiging okay yung pamilya namin. Sino kami para magdamot nun sa pamilya namin? 'Di ba? May point ka doon, pre, May point ka doon, na for sure ako, yung nag-comment nakikita niya yung billboard ng sikat na vlogger na yan. Ba't di ka tumataya? Ba't di ka tumaya? Bakit? Magandang point yun. Hindi ka tanga. Kami, kung magpa-flash kami ng 5 seconds sa video namin, kikita kami ng malaking pera. Sino ka para, alam mo yun? Hindi mo nga kami papapakain Diba? Hindi mo papakain, pre. Diba? Pagka nagutom ba kami dahil sa gusto naming ma-please ka, gusto namin maging mabait sa mata mo, na-prove namin, okay, mabait kami sa mata mo. Pag nagutom kami, ikaw rin ba magpapakain sa amin dahil na-please ka namin? Hindi rin naman Sawayin nyo rin nagpo-promote ng beer. Tangina di ba? Masama yun pag sobra lang. Yeah. Pero masaya pag ininom mo ng konti lang, di ba? With your friends. Yan. Meeting ka. Sige, tali mo. Isipin mo, meron ako mga katrabaho na doon sa Pagcor nga, dahil pasweldo sila ng Pagcor, merong iba dyan, merong mga cancer, so yun ang nagsusustain
ng pampabahid ng ospital para mapagamot yung cancer, o mga batang pinag-aaral. O, kailangan makita nila tong senaryo na to eh. Ngayon, kung sino ka man, ganun ka kabilib sa iniisip mo na ang pag-promote ng sugal ay mali, pwede mong puntahan yung mga pamilya na yon na totoong pinapakain ng PAGCOR, which is sugal lang nature nun. O sige, sabihin mo sa harapan nila. Mag-resign na kayo dyan. Kasi maraming natatalo ng dahil dyan. Oh, di ba? Yun yung Diba? other side nun eh. Yeah, Puntahan totoo mo, yan. katukin mo yung bahay. Marami yan, hindi na mo. Marami. Magtanong-tanong ka dyan sa mga kaibigan mo. Uy, ganito gawin mo. Uy, may kilala ka bang nagtatrabaho sa PAGCOR o PCS o ganun. Ilang taon na. O, alamin mo, nakakatukin mo yung bahay nun. Mm. So, kami nga, ako para sa akin, mas solid nga yung sinasabi namin eh. Mas solid nga yung nilalatag namin eh. Bigger perspective. So, Wala, surface level lang yun eh. oo. Basta eh. ayun lang ang ayaw niya. Masama mag-promote ng sugal. That's it. Oo. Oo. Yun lang, yun na yun. Yun na yun. Napaka-general na idea. Kaya walang masusolve kasi parang random shot eh. Oo. Parang random shot. Bahala na, kanina tumama. Oo. Ito sabi ni Pichi Checo. Mm. Ganito si Josh on point pag may sense or walang sense sinasabi ng mga kasama niya. Pag walang sense, pag may sense, oh. Totoo ba yun? Pre, ano mo yan? Hindi ako pre. Yung ko, actually, may sense man o wala, ganun talaga ako mag-react eh. Kumbaga, ako, kasi, I want him to continue. I want him na na-understand ko yung ibig niya sabihin at ayoko mag-cut doon. Okay. Ganun ako pare. Yung O naman, madalas yun ginagamit ko pagka hot take. Mainit kasi, di ba? Mainit. Parang, oh! Actually, ayoko naman talaga mag-react. Wala ako sa ugaling mag-react. Pero dahil nandito tayo sa conversation style, we want something na happen, di boring yung kumbaga, acting ko yun. Yung, oh! Pero in real life, hindi ako ma-react, pre. Talo na naman to sa akin tong commenter na Sa'yo to. to. Teka lang, gusto ko sagutin yung part na yun eh. Mm. Kababata ko to, kilala ko to, totoong tao to. Ilang taon ko nang nakaka-fist bump yan at mas alam ko yun pag nagsagot siya na, mas alam kong ibig sabihin nun kaysa sa'yo. Kaya nga ikaw, anong Ano ba? perspective mo? Alam mo, teka lang. Okay kasi ayoko sanang Nag-aapoy na. Kasi feeling ko, talaga to sa'yo eh. Bilib talaga to sa'yo. Pero, sige, ito, dahil nandito ka nga, bibigyan kita ng pang-apat na tuli mo. Tangina, wala daw tayong sense dalawa, tol. Ang karantado to, Bibigyan kita pang-apat na tuli mo. Diyos Kababata na ba ko to. Kung sino man ang magsasabi at mas makakahusga ng tama, kung anong sabihin na, ako yun. Hindi ikaw yun. Hindi na Josh on point, Josh na may sense na dapat, no? Diyos na. Tsaka isipin, ito eh. Alam mo sa game, pare, yung mga gesture na nilalabas mo na ganyan, marami talagang ibig sabihin yan. Marami. Ibibitaw mo yan para tumuloy yung conversation, ibibitaw mo yan para isave lang yung sarili mo. Maraming ibig sabihin yun. Pero, gusto ko yung pagka-hook mo kay Josh na appreciate ko yun. Pero dapat matuli ka talaga dahil nakikinig ka sa kanya. Hindi pwedeng nakikinig ka sa kanya kasi hindi ka matutuli. Ay, nako. Yun lang, lang ako kasi nasa conversation style tayo rito. May nag-ano nga pre, may nag-react dito sa video natin, di ba? Sabi niya, kaya daw, pag tumitingin daw ako sa'yo, beta male daw kasi tumitingin ako sa'yo pagka nagko-conversation. Ay naman, gusto mo, wag na podcast to eh. Di ba? Gusto namin, kunyari, pag nagsaseta si 8 Asset, lalo na to, nagre-react ako madalas dito kasi nga bago siya, gusto ko ilabas niya yung naiisip niya. So, tumitingin ako sa kanya. At the same time, kaysa daw din, Tsaka pag nagko-conversate, ito kasi kulang kayo sa social skills eh. Para ganahan yung tao na makipag-conversate sa inyo. Hindi naman pwede nakaganito ka lang. Paano gaganahan mag-share yung tao sa inyo? Sikreto yun na, conversation skill to. Para mag-engage. Kunyari, kung nagkukwento ka. Nagkukwento ka ng something. Para maging engaging or makinig sa'yo yung tao, number 1 yan, kailangan may action. Yes, kamay. Yan. May sounds, boom! Yung pag nagkukwento yung mga katropa mo, may boom! Engaging na, ikinig ka talaga. At the same time, make sure din, ang good conversationist, tama ba yung word ko? Tama. Or pagka nag-speak ka in public, what's the secret?
titignan mo kung nakikinig yung mga tao. Ganito, di ba? Eye to eye. Di ba? Hindi ka marunong, kulang ka sa business, kulang ka sa social skills, pare. Yun, sikreto yun. Mapapansin mo, kunyari, nagsasalita ka sa stage. Pag ganito ka lang magsalita sa stage, walang maikinig sa'yo. Pero try mo na tignan yung mga tao. Ganyan, turo mo sila. Mahihiya silang hindi makinig, gagano sa'yo. Okay. Maikinig sila. Mga teacher niyo ganyan eh. Kukul yung attention nyo. Ching. Kasama kasi sa pinag-aralan nila eh, yung ganun sa speaking, di ba? Kasama social skills yun, pare. Pati kamay. So, hindi yun sign na nanghingi ka ng, nanghingi daw ng validation. Di ba? Social skills yun, pare. Yan, no? Kulang ka kasi sa social skills. Halatang hindi ka lumalabas ng bahay mo. Yun. Ito next. Ito para kay 8 Asset to. Sabi ni Yamaguchi, constructive criticism. Ang kulit mag-explain ni 8 Asset. Hindi makabuo ng complete. Makabuo na, complete pa. Hindi makabuo ng complete thoughts. Pinuputol yung sinasabi niya. Ulo ka. Pansin nyo rin ba tayo, tol? Napansin ko lang. How do you address that, pare? Unang question. Constructive yun, ha? Oo. Medyo healthy yun, pre. Hindi. 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 Nilagyan niya kasi ng constructive, kala niya dahil nilagyan niya ng constructive criticism, constructive criticism na. Kung ako, sabi niya, putol-putol, hindi kompleto ang thought. Napakagaling nitong dalawan to, sumasagot sila kahit putol-putol at hindi kompleto yung thought ko. Paano nila nasasagot yun? Paano kayo nakakapag-react at paano kayo nakakapagsagot kung putol-putol at hindi complete yung thought? Tama. Second, alam mo, para siguro corner ako at ngayon mapuputol-putol ulit ako kung ilagay mo yung statement. Ano yung statement na putol-putol at hindi kompleto yung thought? Ang dami na natin na pag-usapan, ano dun? Kasi, ayan o, random na ano yan, random na ratatat na naman yan. Ang dami! Saan dun? Paano, ganito naman pre, halimbawa, nagsasabi tayo kung ano ang characteristic ng alpha male. So kung halimbawa, sinabi natin, hindi alpha male yan. Ano yung specific na nakita mo kung bakit mo sinabi na hindi alpha male yan? Hindi yun sinabi mo lang, hindi alpha male yan. Wala, saan pupunta yun? O katulad ng sinabi niya, putol-putol at hindi, walang thought, walang complete thought. Ano dun? Ang dami. Di ba? Ngayon, isa pa, meron na rin sumagot ibibigay ko sa kanya tong boses na to. Live to walang cut to. Well, appreciate ko yung pagtutok nyo na hinahanapan nyo ako ng mali. Na-appreciate ko yun. Pero, ano yun, tatanggapin ko na gano'n ang pagkatao ko na putol-putol, hindi kaya niya siguro nasabi yun. Baka medyo bago-bago pa lang siya sa Manosphere. Baka kaya naguguluhan siya sa explanation. Baka gano'n. Kailangan mas pa konti, mas mababang mga terminology lang siguro na maaabot ng masa. Ito lang ha. Since sinabi ni Monching yung pagkakilala niya sa akin, ako pagkakilala ko talaga kay Monching, kaya gusto ko talagang isali to sa Anti-Support Podcast kasi malalim nga to, pre. Correct. Malalim talaga siya, bro, kasi mahilig magbasa to Tingin ko ba doon sila nag-struggle? Oo, malalim talaga si Monching, kaya nakikita naman niya kung paano yung flow dito. Mag-ano rin yan, magbabago-bago din yan, but in pagkakilala ko diyan talaga kay Ching. Malalim talaga 'yan. May mga pati mga tropa natin yan ang komento sa kanya. Mga tropa namin siya sayo pare. Kasi Ching, kung ano iniisip, ang lalim talaga ng mga hindi ko na minsan maintindihan. Pero kung nagigets ko siya, kaya nga kami yung nagtagal magtropa kasi yung the rest hindi siya talaga mag-gets, pre. Yung mag-gets. Tingin ko nga doon din Ano siya, basta ako style ko palagi ganito So, ito, lagi ko naman ito sa side na, babybihin ko yung ganyang hindi nyo pagkakaintindi. Kasi nangyayari, dun sa sinasabi ko, train of thoughts yun Ang mangyayari dun, either hindi ka interesado sa topic or hindi mo na talaga naiintindihan yung terminologies. Mawawala ka in the process na nakikinig ka sa kanya. Mawawala ka kasi mahaba na yung sinasabi, hindi pa rin lumalanding. Haba nung sinasabi, hindi pa rin lumalanding, nag-brain fog ka na, nawala ka na. Hindi mo na siya maintindihan. Ang style ko kasi, I'm doing my best na maglatag ng variables para nga mas malinaw yun. Isa yun sa mga napapansin ko sa. I'm doing my best na maglatag ng variables. Kaya tumatagal lang landing. Pero kung tutusin, pwede ko naman rekta rin sabihin na, ay mali siya.
Tapos, yun ba yung matalino sa inyo? Sabihin ko lang na, ay tama, ay mali, ay pangit. Pero real to ka, natutuwa ako sa ganito, pre. Yung babasa tayo ng comment. Talagang engaging. So, wag kayo ma-discourage, pare. Kasi itong ginagawa natin is for us, a way for us to connect to you guys. Kasi wala pa naman tayong live version. Kasi next time, darating yan, magkakaroon tayo ng live setup na talagang magpa-pop up yung sasabihin ninyo, tapos magre-react kami dun sa sasabihin ninyo. Di ba yung ganon sila Fresh and Fit? Ayun nga pala. Comment sila, may gaganon na comment. Di, baka sa susunod na podcast namin, maglalagay tayo ng isang segment ng reaction video lang. Diba? Isang isang episode lang siya ng ganon. Baka may testingin kami kasi meron tayong bagong equipment, no? Nakalimutan ko pala ano ngayong araw. Next week, pag-aralan muna natin yun, no? sige, pag-aralan. Pero last na question na nabasa ko, sino daw ba si Boy Jackal? Ang dami nagtatanong sa comment, par. Sino ba si Boy Jackal? Sino ba si Boy Jackal, sabi? Ito nga, alam mo, ito nakakatawa dyan eh. Basta pag nag-gets niya na yung pag tinamaan ka ng ugali, yun na yun. Generalization lang yun. So, yun na nga sinasabi. Alam mo trap yun. No? Pinapakita ko kayo ng game. It's a trap! Ngayon, tinan nyo ang kausap ko, nung binitawan ko yun, si Boy Jackal. Ngayon, kung hindi ka si Boy Jackal, huwag ka mag-react. Baka nagjajakol nila ba? Yun na nga eh. Ano, proud ba kayo na kayo yung nagjajakol na tinutukoy ko na yun? Tsaka, tinan mo, kung talagang binanggit ko rin naman dun sa Boy Jackal na, sabi ko, mag-combat sports ka, di ba? Gusto mo, testing mo yung combat sports mo eh. Ngayon, alam mo yun, hindi ka naman pumasok dun sa mga kategory na yun eh. Pero hindi, okay sa akin yan, pre. Maganda yung mga komento na ganyan, bro. Again, huwag kayo ma-discourage. Just keep on commenting, pare, kasi nakakatanggap kami ng something energy na nagpupush amin na tangin na mas galingan pa namin, no? So, thank you so much, pare, sa lahat ng suporta, no? Huwag kayo magsawa na manood ng mga videos namin. Don't forget to subscribe, no? Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Again, anong komento nyo dun sa mga pinagsasabi namin? Iwan nyo sa baba. Galit na naman kayo, Monching. Galit na naman kayo sa akin, kayo sa daw. Hindi comment nyo sa baba yan. Kahit ano pa. Kahit ano pa, pare. We appreciate it. Maraming salamat. Kung negative man yan, negative reaction, thank you for watching. Comment mo pa rin sa baba yung reaction mo, pare. Anti-Support Podcast, magbabalik kami. Comment ka lang ng comment. Lahat to, game lang sa akin. Wala tong personalan. Yeah. So just a game! Baka nyo yung training namin susunod and makasama nyo kayo mag-banding pa.